Kailangang siyasating mabuti ang paratang kay dismiss Bamban-Tarlac Mayor Alice Go upang mapatunayan kung totoo ngang sangkot ito sa espionage activities ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Pero kailangang amyendahan ang umiiral na espionage law. Ito ang nakikitang paraan ni Defense Secretary Teodoro upang maparusahan ang mga mapapatunayang nag-iispiya sa Pilipinas. So, call to action din, alam na naman ng ating mga mambabatas na agaran nilang amendahan yung espionage law para maparusahan at makakilos ang gobyerno ng tama para sugpuin ito. Ayon kay Secretary Teodoro, epektibo lamang ang espionage law ng bansa sa panahon ng giyera at hindi na ito akma sa ngayon. Ang mahalaga ngayon, parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace. Kasi ang espionage law sa Pilipinas ay epektibo lamang during times of war. Ginawa ni Teodoro ang pahayag ng matanong sa isang event sa Camp Aguinaldo sa aligasyong espiya ng China si Go. Batay sa documentary ng isang foreign news network na inilabas sa House Quad Committee hearing noong nakaraang linggo, sinasabing espiya si Go Huaping, ang Chinese name ni Alice Go, na umano'y konektado sa Ministry of State Security ng China. Itinanggi naman ni Go ang akusasyon. Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam anong makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Ayon sa kalihim, totoo man o hindi ang aligasyon ay may pananagutan pa rin ang dating alkalde sa umano'y kinasasangkutang krimen sa bansa. She is a facilitator and a participant to an illegal criminal enterprise. Whether or not she's a spy, that is something yet to be determined with finality by the proper authorities. But whether or not she is a spy, she's a Chinese national who engaged in that kind of activity here in this country. And we see a pattern of these kinds of activities throughout the Philippines. There need not be a spy giving information or anything, but destroying the economic, political, and social fabric of this country. Ang malinaw niya sa ngayon, hindi Pilipino ang dating alkalde at nameke ito ng mga dokumento para umuno magsagawa ng iba't ibang iligal na aktibidad, batay sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Hinimok rin ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan na maging maingat sa pagbibigay ng business permit at magduda kung may red flags gaya ng malalaking gusali sa isang lugar at panaydayuhan ng tauhan. Inihalimbawa pa ni Teodoro ang kumpulan ng mga building sa Bamban-Tarlac na napakalapit lamang sa kampo ng mga sundalo sa Capas. But then again, it is curious that a 32-building complex was operating within 2 minutes flying time away from the trade dock and the light armor division. And, all the authorities should have been aware of this at that time, particularly the local authorities. Nananawagan rin si Defense Secretary Teodoro sa mga lokal na opisyal na huwag masilaw sa salapi at huwag bigyang daan ang pag-ooperate ng international syndicates sa Pilipinas. Of course, kasi maraming mga offers na magtatayo ng negosyo, magtatayo ng ganito, dapat siya sa atin nila mabuti kung sino ang nag-o-offer at kung ano ang tunay na pakay. Alam mo, wala negosyo na quick cash. Wala yon, hindi pang matagalan yon. Si Go ay nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban-Tarlac. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.